Nagsimula ang lahat ng ideklarang nawawala si Sasha. Matapos hindi siya makontak ng isa sa kanyang mga kaibigan, ngunit sa pag-uusad ng investigasyon ng pulisya, marami silang natuklasang ebidensya at nakakagulat na katotohanan. Ang pinaka-nakakagulat ay ang salari ng insidenteng ito. Isang taong hindi nila inaasahan, ni minsan ay hindi pumasok sa kanilang isip. Si Sasha Samsudin ay 27 years old at hindi gaanong marami ang impormasyong nakalap tungkol sa background niya. Ngunit ang malinaw, si Sasha ay isang abogadong babae na nagtatrabaho bilang social media manager sa isang real estate company sa Orlando, Florida, USA. Sa panahon ng kanyang paninirahan sa Orlando, si Sasha ay nakatira sa isang apartment na tinatawag na Uptown Place na matatagpuan sa 91 North Orange Avenue. Ang Uptown Place ay nasa sentro ng Orlando, napapalibutan ng maraming pampublikong pasilidad. Ngunit sino ang mag-aakala na sa kabila ng lokasyong ito, sa gitna ng syudad, isang trahedya ang mangyayari kay Sasha sa loob mismo ng kanyang apartment. Biyernes, October 16, 2015, lumabas si Sasha at ang kanyang mga kaibigan upang manood ng isang laban ng football sa Orlando. Nanalo ang kanilang kupunan at bilang pagdiriwang nagpasya silang mag-party sa isang nightclub na tinatawag na Epic Nightclub. Ang Epic Nightclub ay napakalapit sa apartment ni Sasha kaya madali lang itong lakarin. Nagpatuloy ang kanilang kasiyahan, uminom sila ng alak at nagsasayawan hanggang sa lumagpas na sa hating gabi. Dahil sa tagal ng kanilang pagdiriwang, nagpasya si Sasha na umuwi na. Nagpaalam siya sa isang kaibigan na si Anthony. Anya, "Tony, mauuna na ako, gusto ko na magpahinga." Narinig ni Anthony ang sinabi ni Sasha at nagtanong, "Sigurado ka bang gusto mo umuwi na mag-isa? Gusto mo bang samahan kita?" Sumagot naman daw si Sasha, "Wag na, hindi naman ako masyadong lasing. Kaya ko pa naman maglakad mag-isa. Malapit lang naman ang apartment ko. Lakarin lang, alam mo yan. Sige na, balikan mo na lang ang party, okay lang ako." "Ganun ba? Sige, mag-ingat ka. Bukas wag mong kalimutan, magbe-breakfast tayo," paalala ni Anthony. Sumagot naman si Sasha, "Sige, bukas magkita na lang tayo sa lugar." At doon iniwan ni Sasha ang club at nagmadali siyang umuwi sa kanyang apartment. Kinabukasan, October 17, 2015, naghintay na si Anthony kay Sasha sa cafe kung saan sila nagkasundo na magbe-breakfast. Ngunit matapos ang mahabang paghihintay, hindi pa rin dumarating si Sasha. Nagumpisa na mag-alala si Anthony. Naku, baka may nangyari sa kanya. Bulong niya sa sarili, lalo na't mag-isa niyang pinauwi si Sasha mula sa club kagabi. Agad na tinawagan ni Anthony si Sasha upang kupirmahing maayos lang siya. Ngunit matapos ang ilang beses na pagtawag, hindi sinasagot ni Sasha ang telepono. Hindi rin niya sinasagot ang mga text message. Nang makita ni Anthony na hindi sumasagot si Sasha, agad siyang nakaramdam ng pagtataka. Bakit? Dahil kilala si Sasha bilang isang tao na laging mabilis sumagot. Pero doon, pinilit pa rin ni Anthony na mag-isip ng positibo at iniisip na baka natutulog pa lang si Sasha. Siguro lasing lang siya kagabi kaya siya nagmadaling umuwi. Hinayaan na lang niya si Sasha at kumain siya mag-isa. Pagkatapos, umalis na rin siya sa cafe. Makalipas ang ilang oras, wala pa ring balita mula kay Sasha. Lalo lang lumaki ang pag-aanala ni Anthony, kaya naman agad niyang tinawagan ng mga kaibigan nila na sina Cathy at Megan. Nakasama rin nila sa grupo. "Guys, alam niyo ba kung nasaan si Sasha? Kagabi sa club, nagpaalam siyang uuwi na, pero mula kanina umaga ay wala pang balita," sabi ni Anthony. Sumagot sina Cathy at Megan, "Ay, hindi rin namin alam kung nasaan si Sasha. Nakakapagtaka nga, kasi dapat sana ay magkasama kaming pupunta sa baby shower ng kaibigan namin ngayon, pero hindi rin siya sumipot." Nang marinig iyon ni Anthony, bigla siyang kinabahan. "Parang may hindi tama dito," sabi niya. "Hindi lang ako ang walang balita sa kanya, pati na rin kayo." Agad niyang niyaya sina Cathy at Megan na magtungo sa apartment ni Sasha. "Huwag na tayong mag-isip lang kung ano-ano, diretso na tayo sa apartment ni Sasha. Masama ang kutob ko," sabi ni Anthony. "Oo, sige, tara na." Sumagot naman ang dalawa at doon sabay-sabay silang nagpunta sa apartment ni Sasha. Pagdating nila sa parking lot ng apartment, nakita nila ang kotse ni Sasha na maayos na nakaparada doon. Dahil sa pagtataka, sumilip si Megan sa bintana ng kotse ni Sasha.
At nakita niya ang regalo na ibibigay sana ni Sasha sa baby shower. Nakabalot pa rin at nasa likod na upuan. Nag-isip sila kung nandito ang kotse niya sa parking, ibig sabihin hindi pa siya nakakaalis ng apartment, tama ba? Baka natutulog pa rin si Sasha. Agad silang umakyat sa ikatlong palapag kung nasaan ang kwarto ni Sasha. Pagdating nila sa tapat ng pinto, paulit-ulit silang nag-doorbell pero hindi pa rin lumalabas si Sasha. Lalo silang nag-isip ng negatibo. Sa pagbabalik tanaw sa mga detalye, malapit lang ang apartment ni Sasha sa club na pinuntahan niya kagabi. Kaya nag-isip sila ng ganito. Baka kagabi habang naglalakad si Sasha pauwi na lasing, baka na-aksidente siya. Baka ngayon ay nasa ospital siya. Dahil sa hinala nilang ito, naghati-hati sila ng trabaho. Tinawagan nila ang iba't ibang ospital sa lugar para magtanong kung may pasyente bang nagngangalang Sasha Samsudin. Sinabi rin nila ang mga deskripsyon ni Sasha pati na ang huling damit na suot niya kagabi. Ngunit sa dami ng ospital na tinawagan nilang tatlo, wala ni isa man lang ang nakakita sa babaeng kanilang inilarawan. Walang pasyenteng nagngangalang Sasha Samsudin at wala ring pasyenteng may ganoong deskripsyon ni Sasha. Ibig sabihin, hindi si Sasha ang pasyente sa alinman sa mga ospital. Kung wala si Sasha sa apartment niya at wala rin siya sa ospital, nasaan siya at nandun ang kotse niya sa parking. Sa puntong iyon, sa sobrang pagkalito, nagpasya si Anthony na tawagan ang 911 at i-report ang sitwasyon. Nang natanggap ng 911 ang tungkol sa pagkawala ni Sasha, mabilis na nagtungo ang mga pulis sa apartment niya para siyasatin. Pagdating nila doon, sinalubong sila ng security guard na si Stephen. Pinayagan ni Stephen ng mga pulis na persang buksan ang pinto ng apartment ni Sasha. Pagpasok nila, mabilis na naganap ang mga pulis sa loob ng unit. Ngunit nakakapagtaka, wala silang nakitang anumang kahinahinala. Maayos ang lahat ng gamit ni Sasha, parang walang nangyari. Mula sa labas, wala ring senyales ng pagpasok ng iba. Nagpatuloy ang pulisya sa paghahanap sa master bedroom at doon nakakita sila ng kakaiba. Ang kumot sa kama ni Sasha ay magulo at hindi maayos ang pagkakapusod. Nang lumapit ang mga pulis para tignan ng kumot, doon nila nakita ang isang buhol ng itim na buhok na lumalabas sa dulo ng kumot. Dahil sa pagtataka, binuksan ng mga pulis ang nakapusod na kumot at doon labis silang nagulat. Natagpuan nila ang labi ni Sasha nakabalot sa kumot. At ang mga nakakagulat pa sa mga pulis ay ang kalunos-lunos na kalagayan ng labi ni Sasha. Kalahating walang saplot at maraming violets sa kanyang katawan. Agad na pinaghihinalaan ng pulisya na si Sasha ay nasawi dahil sa insidente. Hindi naman siguro gugulungin ni Sasha ang sarili niya sa kumot habang puno ng marka ang kanyang labi. Para kumpirmahin ang hinala, agad na dinala ng pulis ang labi ni Sasha sa ospital para sa autopsy. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang resulta ng autopsy. Base sa pagsusuri, nasawi si Sasha dahil sa atake sa leeg. Sobrang higpit na nakapinsala sa kanyang mga buto. Ang forensic team na nagsagawa ng autopsy kay Sasha ay nagsabi na sa buong buhay nila bilang forensic team, ngayon lang sila nakakita ng ganoong kalubhang pinsala sa leeg. Bukod pa rito, nakita rin ng forensic team ang mga senyales ng paglaban sa labi ni Sasha. May mga sugat sa kanyang braso at kamay na karaniwan sa mga sugat na nakukuha habang pinagtatanggol ang sarili. Hinihinala rin ng forensic team na ang dahilan ng paglaban ni Sasha ay dahil baka siya ay pinagsamantalahan. Mayroong mga bakas ng pananamantala sa labi ni Sasha at matapos makuha ang impormasyong ito, lalo pang naging determinado ang pulisya na hanapin ang taong pumaslang kay Sasha. Dito, agad na nagsimula ang malawakang investigasyon. Base sa pag-inspeksyon sa pinangyarihan ng krimen, natuklasan ng pulisya na walang senyales ng persang pagpasok sa pinto ng apartment ni Sasha. Nangangahulugan ito na posibleng pinaghihinalaan ay isang taong malapit kay Sasha at pinayagan niya makapasok sa apartment. Mayroon ding nakitang bakas ng sapatos na pinaniniwala ang pag-aari ng salarin at isang pack na ginamit na contraceptive sa sahig na malapit sa kama ni Sasha. Bukod pa rito, may nakitang puting mantsa mula sa produkto ng paglilinis sa paligid ng kama. Hinala ng pulisya na ginamit ang salarin ang paglilinis para burahin ang mga ebidensya ng DNA. Kinolekta ng pulisya ang lahat ng ebidensya at muling nilibot ang buong apartment. Nang suriin nila ang banyo, nakakita sila ng isang bagay na naging pangunahing lead sa kaso. Ang upuan ng inodoro ni Sasha ay nakabukas na parang bagong gamit. Dahil sa pagtataka, masusing sinuri ng pulisya ang inodoro at doon nila nakita ang dalawang fingerprints sa ilalim ng takip ng inodoro. Agad na dinala ng pulisya mga fingerprint sample para sa pagsusuri.
Hindi agad lumabas ang resulta. Kinailangan pa nilang hintayin ang report mula sa forensic team. Habang naghihintay, patuloy pa rin ang paghahanap ng pulisya ng iba pang ebidensya. Sa ngayon ang malinaw ay may nahanap na silang fingerprint, bakas ng sapatos, balot ng contraceptive at panlinis. Kasabay ng paghihintay sa resulta mula sa forensic team, pinalawak ng pulisya ang kanilang investigasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga saksi na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Isa sa mga saksing ito ay si Stephen Duxbury, ang security guard na tumulong sa pulisya na buksan ang pinto ni Sasha. Si Stephen ang nakatalaga sa apartment tong gabing nangyari ang insidente. Nilapitan ng pulisya si Stephen at nagtanong, "Mr. Stephen, humihingi po kami ng paumanhin, maitatanong lang kami. Bilang security guard dito kahapon, may napansin po ba kayong kakaiba?" Sumagot si Stephen, "Opo sir, umuwi po si Sasha mga alas 3 na madaling araw pero dahil wala po siyang dalang ID, pinauwi ko po siya. Patakaran po namin na kailangan magpakita ng ID ang anumang residente. Kala ko po kasi ay hindi siya residente. Tapos saan siya nagpunta matapos mo siyang paalisin?" Tanong ng pulis. "Ay, yun po ang hindi ko alam sir. Hindi ko po alam kung paano pero nakapasok pa rin po si Sasha sa loob ng apartment. Pagkatapos ko po paalisin si Miss Sasha, umalis po ako saglit sa guard post dahil may inasikaso ako. Tapos pagbalik ko po sa guard post, nakita ko po si Miss Sasha sa lobby kasama ang isang lalaki." Kwento ni Stephen. "Sino ang lalaking iyon? Kilala niyo ba siya?" Tanong ng pulis. "Ay, hindi ko po kilala sir." Sagot naman ni Stephen. Makatwiran din. At doon sinabi pa ni Stephen na nagpasya siyang sundan si Sasha at ang lalaki. Nakita niya na papunta sila sa ikatlong palapag kung saan naroon ang unit ni Sasha. Dito naisip ni Stephen, ibig sabihin nito totoo nga, residente siya dito. Pero nakakapagtaka po sir, habang tinitignan ko si Sasha at ang misteryosong lalaki, bigla na lang nawala yung lalaki. Hindi ko po alam kung kailan ko siya hindi nakita, basta bigla na lang siyang nawala. Pagkatapos napansin ko na parang nahihirapan si Sasha na buksan ang pinto ng apartment niya. Naisip ko siguro nakalimutan niya ang password ng pinto niya dahil lasing siya. Ang pinto po kasi ni Sasha ay may code. Dahil naawa ako, nilapitan ko po si Miss Sasha at tinanong, "Ma'am, may maitutulong po ba ako?" Sabi niya, "Nakalimutan ko po kasi ang password. Pero may duplicate key po ako sir. Nasa kotse ko po nakatago," sabi ni Miss Sasha. Kaya sinamahan ko po siya para kunin ang susi sa basement sa parking lot. Habang naglalakad po kami bago pa man kami makarating sa kotse ni Sasha, biglang sabi niya, "Sandali lang po sir, naalala ko na po. Naalala ko na po ang password. Hindi na po kailangan kumuha ng susi sa kotse." Kaya sinamahan ko ulit si Sasha pabalik sa ikatlong palapag at pagkatapos, nakapasok na siya sa kwarto niya. Matapos kong makumpirma na ligtas si Miss Sasha, bumalik na ako sa guard post para magpatuloy sa aking tungkulin. Ito ang pagtatapos ni Stephen. Para kumpirmahin ang pahayag ni Stephen, sinuri ng pulisya ang CCTV footage sa harap ng apartment ni Sasha. Ngunit nakakagulat. Sa CCTV footage, nakita nila na si Sasha ay bumaba ng isang kotse kasama ang dalawang babae. Dito naguluhan ng pulisya. Kanina sabi ni Stephen may kasamang misteryosong lalaki si Sasha. Bakit naman ang nasa CCTV ay dalawang babae? Hindi naman binanggit ni Stephen ang tungkol sa dalawang babae, kaya nagtataka ang mga pulisya. Dahil sa pagtataka, agad na hinahanap ng pulisya ang pagkakakilanlan ng dalawang babae at hindi nagtagal natukoy ng pulisya ang dalawang babae na kasama ni Sasha pagbaba ng kotse. Sila ay sina Julia Goof at Helly Messmore. Agad na kumilos ang pulisya at ininterrogate ang dalawang babae. At mula sa interogasyon na iyon, ikinuwento ni na Julia at Helly ang kanilang bersyon. Nung gabing iyon, nakita po namin si Sasha na naglalakad mag-isa, medyo gumigewang-gewang dahil lasing. Sa totoo lang po, hindi namin siya kilala, pero nag-alala kami sa kaligtasan niya dahil babae siya at mag-isa. Kaya nilapitan po namin siya, tinanong po namin, "Uy, gusto mo bang sumabay sa amin? Mag-book na lang tayo ng Uber ng sabay at ihahatid ka namin pa uwi." Sumagot naman po si Sasha ng oo, sige, kaya nag-book po kami ng Uber. Nang makarating kami sa apartment ni Sasha, kami ni Julia ay hindi pinayagang pumasok sa loob ni Stephen, ang security guard. Siguro dahil mahigpit ang patakaran ng apartment at hindi naman kami residente.
Hindi naman iyon malaking problema sa amin basta nakita naming makarating ng ligtas si Sasha sa apartment niya. Sapat na po sa amin na maihatid siya sa labas ng apartment. Pagkatapos nakita po namin si Sasha na pumasok sa loob ng apartment niya. Pagkatapos po noon umuwi na kami at ayun na nga ang pagtatapos na Julia at Helly. Dito nagkaroon ng pulisya ng dalawang magkaibang salaysay, ang kay Stephen ang security guard at ang kina Julia at Helly. Paano nangyari na sa iisang insidente ay may dalawang magkaibang kwento at sino ang nagsasabi ng totoo? Upang malaman ang katotohanan, ginawa ng pulisya ang parehong bagay na ginawa nila matapos kausapin si Stephen. Sinuri nila ang mga CCTV footage. Dahil sinabi ni Julia at Helly na nakita nilang pumasok si Sasha sa loob ng apartment, nag-focus ang pulisya sa paghahanap ng CCTV footage sa loob ng building ng apartment. At pagkatapos suriin niyon, hindi inaasahan, doon nila natagpuan ang sagot. Nang suriin ang CCTV footage sa loob ng apartment, nakita na si Sasha ay pumasok sa kanyang apartment bandang 1:46 ng umaga noong October 17, 2015. Ito ay akma sa salaysay ni Stephen na dumating si Sasha bandang 1:00 ng umaga. Ngunit may iba pang nakita. Bandang 2:25 ng umaga muling nakita si Sasha sa CCTV na papunta sa parking lot kasama si Stephen gamit ang hagdan. Ito ay para kuhanin ang duplicate key dahil nakalimutan ni Sasha ang kanyang password. Akma rin ito sa salaysay ni Stephen. Pagkatapos nito, muling umakyat sina Sasha at Stephen sa hagdan papunta sa kwarto ni Sasha dahil saan alala na ni Sasha ang password. Nasa ikatlong palapag na silang dalawa ngunit matapos ang 2:27 na madaling araw, hindi na nakita sa CCTV si Stephen, ang security guard, na bumaba patungo sa guard post. Taliwas ito sa sinabi niya sa pulisya na bumalik siya sa kanyang tungkulin matapos masigurong ligtas si Sasha. Ang susunod na paggalaw ni Stephen ay nakita sa CCTV bandang 6:36 na umaga kung saan nakita siyang papunta sa parking lot sa unang palapag. Doon lang siya muling lumitaw. Dito nagsimula maghinala ang pulisya sa mga galaw ni Stephen. Nagsimula siyang makasama ni Sasha tapos bigla siyang lumitaw uli sa CCTV bandang 6:30 ng umaga. Saan siya nagpunta at ano ang ginawa niya sa loob ng 4 na oras na iyon. Para patunayan ang kanilang hinala, muling pinatawag ng pulisya si Stephen para sa isang polygraph test o lie detector test. Ang polygraph test ay sumusukat sa pagbabago ng paghinga, pagpapawis at tibok ng puso ng isang pinaghihinalaan. Kung may senyales ng pagsisinungaling, bibilis ang tibok ng puso. Sa panahon ng polygraph test, tinanong si Stephen ang ilang katanungan. Ang unang tanong ng pulisya ay napasok mo na ba ang kwarto ni Sasha? Mabilis na sumagot si Stephen ng hindi. Ngunit kahit ang sinabi ni Stephen na hindi, naitala ng polygraph test na bumilis ang tibok ng puso ni Stephen. Mas senyales na ito ay nagsisinungaling. Nagpatuloy ang pulisya sa pangalawang tanong. Nasawi ba si Sasha dahil sa patakal? Sumagot si Stephen, hindi ko alam. Ngunit muli, sa pagkakataong ito, mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Stephen sa polygraph test. Mas lumabas ang senyales ng kanyang pagsisinungaling. Dahil sa dalawang tanong na iyon, agad na pinaghinalaan ng pulisya na may kinalaman si Stephen sa pagkasawi ni Sasha. At sa parehong oras na sinasagawa ang test kay Stephen, lumabas ang resulta ng forensic report tungkol sa may-ari ng fingerprint na nakita sa takip ng inodoro ni Sasha. Nang matanggap ng pulisya ang resulta ng pagsusuri, nakakagulat na ang fingerprint ay 100% natugma sa fingerprint ni Stephen Duxbury. Bukod pa riyan, nagbigay din ang forensic team ng karagdagang ebidensya. Natagpuan ang DNA ni Stephen sa dibdib ni Sasha. Pinaghihinalaan na ang DNA ay nagmula sa mga kamay ni Stephen habang gumagawa siya ng hindi kanais-nais na kilos kay Sasha. Base sa lahat ng ebidensyang ito, agad na inaresto ng pulisya si Stephen at itinuring siyang suspect. Ang pagtatalaga na ito ay batay sa investigasyon ng pulisya at sa resulta ng autopsy sa labi ni Sasha. Sa kabila ng pagkakakilanlan kay Stephen bilang suspect, may isa pa ring tanong ang hindi nasasagot. Paano nakapasok si Stephen sa kwarto ni Sasha? Ano ang tunay na nangyari? Matapos ihatid ni Stephen si Sasha sa kanyang kwarto kung saan naalala na ni Sasha ang password, naghiwalay sila. Ngunit dito lumalabas na mayroon ng masamang balak si Stephen kay Sasha. Ito ay nakita sa digital trail ng cellphone ni Stephen. Bandang 5:00 ng umaga o 3 oras matapos huling makita si Sasha sa CCTV, nag-browse si Stephen sa internet tungkol sa kung paano buksan ang pintuan nang hindi ito sinisira.
Para sa kaalaman ng lahat, ang pinto ng kwarto ni Sasha ay bukod sa code o password, mayroon ding maliit na butas gaya ng pinapakita sa larawan. Naghanap si Stephen kung paano buksan ang ganong uri ng lock. Hindi nagtagal, matapos niyang gamitin ang paraang nakita niya sa internet, nagawa ni Stephen na buksan ang pinto ng apartment ni Sasha. Kaya naman pinapakita ng investigasyon sa pinangyarihan ng insidente na walang senyales ng parasang pagpasok sa apartment. Nagawa niyang buksan ang pinto na walang pinsala. Pagpasok ni Stephen sa kwarto ni Sasha, doon niya ginawa ang kanyang karumal-dumal na gawain. Si Sasha na nooy lasing at nakatulog na sa kama ay hindi lamang pinagsamantalahan. Walang awa rin si Stephen na kinuha ang buhay ni Sasha sa pamamagitan ng pag-atake sa leeg, hanggang sa mapinsala ang buto ng dalaga. Matapos pa siguro ni Stephen na wala na si Sasha, sinubukan niyang burahin ang kanyang mga bakas sa pamamagitan ng paggamit ng cleaning liquid. Akma ang lahat sa mga ebidensyang natagpuan ng pulisya sa pinangyarihan ng insidente. Iyan ang tunay na pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Batay sa lahat ng ebidensya, agad na inaresto ng pulisya si Stephen at kinulong siya. Makalipas ang 2 taon noong November 21, 2017, opisyal na dineklara si Stephen Duxbury na guilty sa lahat ng akusasyon na inihain ng piskal. Agad na hinatulan si Stephen ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kanyang karumaldumal na ginawa. Ang security guard na dapat sana'y nagpuprotekta ay siya pa pala ang tunay na salarin. Makakalungkot na ang taong dapat nagbibigay ng seguridad ang siya pa palang naging pinakamalaking banta. Kaya huwag kalimutang ilak ang pinto at laging maging mapagmatsyag sa paligid bago pumasok sa inyong bahay o kwarto. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Hi, I'm Sasha from 407apartments.com and I am this year's Education Committee Chair. Thank you so much for attending today's class. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!